hen to eh. So kailangan talaga maganda yung kondisyon niya dahil siya yung maglalabas ng mga itlog. I-recover muna natin to sa magandang kondisyon. Putiin natin yung kanyang ilong. Kailangan na talaga nating i-out tong mga to. Baka interesado kayo dito, mag-PM lang kayo dun sa ating Facebook page. Simulan na rin yung deworming ng mga ibon natin ito. Plain water syempre. Para hindi rin naman ma-stuck yung mga residue ng mga chemicals na meron dyan sa pangpurga na yan. Normally pag nagpapalit ng patuka, may mga ganyang eksena. Kamusta kayo mga kalapatids? Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobolo TV, and for today's video, samahan niyo ako sapagkat sa episode na ito, itutuloy lang natin yung ating naudlot na kwentuhan tungkol pa rin sa breeding. Ayan mga kalapatids, na sa inyong harapan yung ating breeder's cage na walang kalaman-laman. Nilinis lang kasi natin yung ating breeder's cage, parte pa rin yan ng ating paghahanda sa gagawin nating breeding. Bagamat mukhang madumi pa rin, pero naluma na kasi yan mga kalapatids. Pagtiyagaan na lang natin. At ngayon naka-ready na yung ating breeder's cage. Mamimili naman tayo ngayon ng mga ibon na ilalagay dyan na siyang ating pagpasasamahin at ibibreed para makapag-produce tayo ng ibon, mga inakay, na isusuksukan natin at ilalaban natin sa susunod na liparan. Pero bago yan mga kalapatids, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo ng notification bell para nang sa ganun maging updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Itong ibong itim na to na nakalagay dun sa ating breeder's cage nung mga nakaraan, ay nilagay ko na muna dito pansamantala. Ayan yung inakay nila, iwawalay ko na yan mga kalapatids. At pansamantala dyan ko muna ilalagay dahil alam nyo naman, kulang na kulang tayo sa kulungan mga kalapatids. At ito yung ibon na nandun sa taas ng mga nakaraan, kinukondisyon na natin. So ito ang ating napipiling gamitin uli. Ito yung pinakananay ng ating 6 overall champion nito na si Angel mga kalapatids. So kukunin ko na to, then ilalagay ko na siya doon para masimulan na yung ating gagawing programa sa kanila. Ayan mga kalapatids, nilagay ko na siya dyan sa pwesto niya, dito siya sa gawing kanan. At kung mapapansin ninyo, tinanggal na rin natin yung blinds o yung harang sa gitna, para nang sa ganun, kapag nilagay natin dito yung ipapares natin sa kanya, magiging acquainted sila sa isa't isa, magiging magkakilala sila. Magkahiwalay nga lang sila pero parehas yung programa na i-apply natin sa kanila. Cleansing, deworming, at pagpapaligo at kung ano-ano pa. Pagka okay na sila parehas, saka na natin sila pagsasamahin. Talagang paris na to mga kalapatids, kaya lalagyan na natin siya dyan ng makakasama. At ang gagamitin nating pares niya ay walang iba kundi eto mga kalapatids, yung ating Vandenbroek. Ayan, yung grisel na yan, na yun din mismo yung tatay nitong ating 6 overall champion na si Angel. So kunin na muna natin tong ibon na to para mailagay natin doon. Ayan mga kalapatids, nilagay na natin. Makikita nyo yung gawing kanan, yung hen, sabik na pares na pares. Kasi nga dati niya ng pares yan. So binabalik lang natin kasi sinubukan lang natin na ipares to sa iba. Sa pagkakataong ito, dahil nga subok na natin yung pairing nila, binalik natin sila. At ito, tingnan nyo, pares na to. At ito ay galing sa breederan. I-recover ko muna tong ibon na to mga kalapatids dahil nga busy yan sa pagsusubo dun sa mga inakay. Tingnan nyo yung ilong, oh, namumula pa. So papuputiin muna natin yan at ibabalik natin yung hubog ng kanyang katawan bago natin sila pagsamahin. Bibigyan natin sila ng parehas na programa sa overall cleansing para pagka pinagsama natin sila, all set na sila mga kalapatids. Samantala mga kalapatids, itong dalawang inakay na to, na anak pa rin syempre ng ating grisel na Vandenbroek na yan, na ipinaris natin dito sa kanyang pares na Taiwan, yan yung maliit na yan. Ang magiging kapalaran nito mga kalapatids ay i-out na natin to dahil nga wala nang pwesto dun sa ating flyer slope. Masyado nang siksikan sila dahil hindi naman natin to maililipad. Ang totoo, pang south to mga kalapatids yan, nakasingsing pa yung mga yan, kaya nga natin pinaghandaan. Kaya lang ang nangyari ay aborted na nga yung liparan dun sa club na pagliliparan sana nila, kaya kailangan na natin silang i-out. Kaya baka interesado kayo mga kalapatids, sa mga interesado dyan, PM lang kayo dun sa ating Facebook page para mapag-usapan. Ayan, 22 days na mga kalapatids, na ilang araw na lang yan ay pwede nang iwalay. Ang totoo 21 days pataas basta marunong nang tumuka. Winawalay ko na mga kalapatids, pero pansamantala dito muna natin sila ilalagay sa kulungan na ito kasama nung kanilang nanay. So sige, buksan natin to. Pasok. Ayan, oh. Pasok. Ayan, pasok. Ayan mga kalapatids, pagka nakuha nyo to,
Rektang ano na to, rektang pwedeng maging flyers nyo agad yung mga ibon na yan. Bali half sibling ng ating 6 overall champion na si Angel. Ayan, etong mga tong inakay na yan. Etong nanay nila, pansamantala na lang muna natin dito ilagay. Yan, dyan natin lagay para sama-sama pa rin sila. I-encourage naman na niya yan na tumuka, dahil nga 22 days na yan, dapat matuto na talagang tumuka yan. At ito, mapapansin nyo, meron tayong asul na tubig dito mga kalapatids, dahil sasamantalahin na natin yung pagkakataon na simulan na rin yung deworming ng mga ibon natin ito. Hanggat maaari kasi ayoko nang gumamit ng tableta, dahil tuloy-tuloy naman tayo sa ginagawa nating prevention. Nagsusubo naman tayo ng bawang, which is natural dewormer mga kalapatids. So pwedeng-pwede na to sa mga ibon natin. Gradual yung epekto niyan, pero dire-diretso lang natin yung pagbibigay. 3 days na dire-diretso, saka natin sila aawatin. Ayan, ating kapatid, ating mag-asawa. Ayan, ilagay na natin yung kanilang pang deworm. At yan na yung iinumin nila mga kalapatids. Bibigay natin yan 3 days sa umaga, and then sa hapon plain water syempre, para nang sa ganun ay hindi rin naman ma-stuck yung mga residue ng mga chemicals na meron dyan, ma-flush out sa katawan ng ating mga alaga. Samantala dito muna tayo sa ating magulong flyer slope. Yun pa rin yung ating mga ibon na nililipad natin. Ito, tsaka itong dalawa na to, tapos si Angel. Itutuloy pa rin natin yan mga kalapatids. Kaya lang napapansin nyo, naglalaglagan yung mga balahibo nila, lalo na tong ibon natin na to na si Angel, dahil nga mula sa breederan dinala natin dito sa flyer slope. Normally pag nagpapalit ng patuka, may mga ganyang eksena, naglulugon yung ating mga alaga. Pero okay lang yan, magiging okay din yan eventually. Ilang araw pa naman para makapaghanda tayo. Kaya tuloy-tuloy pa rin. Kaya lang problema ko ito, paano kaya to? May itlog na nililimliman. Pagka napisa kasi yan, maaaring ma-out of shape yung ating mga alaga, kasi nga imbis na lumilipad sila, naglilimlim sila. Pero pag-iisipan natin yan kung anong gagawin natin diskarte para makompromiso natin yung mga sitwasyon na nangyayari dito sa ating flyer slope. So yan muna mga kalapatids, yung ating update dito sa ating munting tambayan. Maraming salamat sa inyong pakikipagkwentuhan, at sa mga hindi pa na nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para sa mga susunod nating kwentuhan ay updated kayo sa ginagawa nating talakayan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung yung nagustuhan ng video, at pakisuportahan ng ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam! Itindagit natin ang lulugon din. Taglugon talaga ngayon dahil papalamig na yung panahon.